Diyos, bakit nagbago ang lahat ng nasaan na yung taong tumutulong sa akin at nagmahal? Bakit? Alright, what's up mga idol, mga guys? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tangay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga guys, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Tikram, subscribe natin, panoorin natin, like and share natin ang skip at mga charity vlogs niya. At marami natin tutulungan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa mga upload reaction ko. At hindi ka pa nakapalo sa Facebook ko, Katangay PLC, page ko, Katangay PLC 2.0. At paano ka na para updated ka sa mga upload reaction ko dyan mga idol. At dito mga idol, dyan sa thumbnail ko nga, dito nga UNG Kuya Dave may respect sa official statement niya dito sa Tatay Tikram niya mga idol. At dito mga idol, panoorin natin at gawa natin ng reaction at kung ano man ang nalalaman nito, di ba mga idol. Ito mga idol, panoorin natin at gawa natin ng reaction. Si Kuya Dave nga official statement para kay Tatay Tikram niya. Ulit ang masasakit na salita. Kaya po naisip ko na sabihin na magbabakasyon na lang po ako. Makalaya ko. Hirap na po ang kalooban ko sa mga pangyayari sa gabi. Nakakatulugan ko na lang po ang pag-iyak at pagdarasal. Dito mga idol, parang may binabasa siya. At dito nga mga idol ay sabi nga ng mga viewer ay scripted para may binabasa siya. At dito ay parang hindi niya nagusto, di ba? Ulit. Diyos ko lang nasasabi ang sakit ng loob. Tinatanong ko ang Diyos, bakit nagbago ang lahat ng nasaan na yung taong tumutulong sa akin at nagmahal? Bakit? So dito mga idol, ano siya, nakabase doon sa upload reaction dito nga ay ano niya nga naramdaman niya na bumabago si Tikram sa kanya o yung nanay niya. At dito mga idol, kaya nga ito nagawa niya mga idol. So dito mga idol, pwede naman sila tanungin ni Kuya Dave, hindi dapat ito ginawa niya mga idol na maglayas o magsama, magpasolsol, di ba mga idol, napababaw na dahilan kung nagbago. Dito naman doon sa reaction natin, hinahanap siya ni Tikram, di ba mga idol. Tuloy natin. Bakit napalitan ng iba? Nahanap ko po yung dating masaya at mabait na tao. Sabi ko, Diyos ko, nasaan na po yung taong pinakilala mo sa akin? Bakit iba na siya ngayon? Yung sampal? Parang nagdadasal siya na nagbibideo, di ba mga idol. Bakit, sabi nga ni Tikram, bakit hindi siya mapagharap sa personal? Pag-usap siya kay Tatay Tikram, bakit nagpa-video-video pa siya ganito na nasabihan tuloy siya na scripted o gawa lang kanya siya sabi at binabasa niya ito mga idol. So hindi ito matatapos mga idol kung hindi siya mapag-usap sa personal kay Tatay Tikram niya, di ba mga idol. Sana makonsensya siya, di ba mga idol, dahil kung tao naghubog sa kanya, nagtulong, na inangat siya, na inahon siya sa kahirapan, dapat maawa siya, di ba mga idol. Palo ng stick, palo ng sinturon, yung amba na babalugtugin ako ng mag, at ang amba na kung ano, meron bagay. So dito mga idol, yung binabanggit niya sa video ay sabi nga ni Tikram, gusto ko makausap si Dave sa personal, hindi dito sa video. Nandoon yun mga idol sa kanina sa pag-reaction ko, na ayaw ko dito magpaliwanag sa vlog o live. Gusto ko makaharap si Kuya Dave. So kay Kuya Dave, bakit niya pagbigyan si Tatay Tikram na magharap sila sa personal para ibuhos niya kung ano ang nagawa na kamalian ni Tatay Tikram sa kanya? Bakit rebelde siya, di ba mga idol? Bakit kung ganyan ugali niya, bakit yung isip niya nagbago si Tatay Tikram? Bakit niya pagbigyan na mag-usap sila ng harap-harapan ni Tatay Tikram at sabihin niya kung ano ang nagawa ni Tatay Tikram, para yan din ang sabi ni Tatay Tikram na isang tanong lang, anong nagawa niya kay Dave, bakit na ganyan siya, di ba mga idol? Tuloy natin. Kaya po yun yung tinis. Dahil alam ko part ko ng pagdidisiplina niya yun sa akin. Pero yung masasakit na salita at yung sinasabi niya sa akin, ampon ka lang, yun po ang lalong tumulong sa pagkatao at puso ko hanggang makatulog po ako lumuluha gabi-gabi. Magdadasal ako kailan maalis at gagaling ang sakit sa puso ko. Pinilit ko pong intindihin at unawain. Doon nabanggit niya na sinasabihan siya na ampon ka lang at nadurog yung puso niya. Bakit, isang question dito Kuya Dave, bakit sa ibang tao ka nagpunta, hindi ka sa nanay mo? Sabi na Tikjon na, di ba, hindi ka nagpasundo sa nanay mo. Bakit nandyan ka sa mga nagsusulsul sa'yo? So di ba, isang napaka-question dito mga Kuya Dave, na hindi ka sa poder ng nanay mo.
'di ba? Hindi ka sakuder. Kung intention mo mag-alis kay Tikram na dahil minamaltrato ka at gusto nga kausapin ni Tikram na sa personal, na yan pala yung may tatago ka palang lihim na puot o sama ng loob sa kanila, 'di ba? Bakit hindi mo sila kausapin na maayos at magpaalam ng maayos para hindi naman sila mag-alala, 'di ba Kuya Dave? 'Di ba? Malaki ka na, may isip ka na. Maisip ka na Kuya Dave. Sana inano mo sila, kinausap mo ng maayos sa formal na pag-alis mo sa kanila, 'di ba mga idol? Kasi obligasyon ka pa rin nila Tikram eh. Tuloy natin. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, wala akong mapagsabihan ng masakit na nasa puso ko, kundi ang Diyos. Salamat po. Tito Jun, pinakilala niya ako sa Diyos at nagkaroon ako ng kakampi kahit hindi ko nakikita at nakahawakan. Nahihirapan po ako, kaya pinili ko na lang pong palisip. Naamin ko po na pagkakamali ko na hindi ako nagsabi ng totoo na hindi na ako babalik. So dito, okay naman dito na sorry ka, pero mas the best, Kuya Dave, kasi grabing stress na binigay mo sa Tikram family. Bakit hindi mo sila kausapin? Wala naman sa'yo mawawala kung kausapin mo sila sa personal dahil sila yung nagpalaki sa'yo na 5 years, di ba? Di ba guys, mga idol? Wala naman mawawala sa'yo kung kausapin mo sila sa personal para maayos na ito, di ba? Tayo lang po may access sa mga alahas na yan. Alam po ng Diyos, wala po akong kibuha. Kung ano po ang suot ko, yun lang po ang tinagdala ko. Tsaka po sinabi na 3 beses na bumalik sila tatay doon, wala po akong ganun. Maghapon po kami nagantay ni Mama, kaya po tumawag at nakiusap na lang dyan sa Pampanga, magpirmahan hindi po kami makarating dahil nasa Manila po kami. Gusto ko lang po i-klaro, i-clarify sa inyo. Dahil sinasabi nila kidnapping, wala po nangyari. So, kung ayaw mo sabihan na kidnapping na, bakit hindi ka magpaalam na maayos Kuya Dave kay Tikram, sa Tikram family? Dahil kung ano mangyari sa'yo ay panagutan ka nila, di ba mga idol, di ba mga tangan, bakit di mo iano sa formal, di ba? Hindi ka nagpaalam na maayos, di ba? Kung mayroon man na mali ginawa si Tikram, bakit di mo siya kausapin ng maayos? 5 years kayo na ikaw inalagaan nila. Sana binabanggit mo yung Panginoon. Dapat, di ba Panginoon nga nagpapatawad, ikaw pa kaya tao, bakit di mo mapapatawad si Tikram? Di ba? Kaya din, diba? Nabanggit mo palagi dyan sa vlogs mo. At nababanggit ng viewers, may binabasa ka, scripted. So, ibig sabihin may tao na dinidiktahan ka. Diba? Bakit patunayan mo kung walang taong nagdidiktat sa'yo? Bakit hindi ka mag-uwi muna doon? Kausapin mo sila Tikram. Diba? Diba? Bakit takot na takot ka mag-uwi sa kay Tikram family? Diba? Kung walang nasa likod na tao sa'yo nagpaplano. Diba mga Kuya Dave? Para matapos na. At grabe, dapat maawa ka kay Tikram. Sobrang alala sa'yo. Sobrang nanghihinayan sa future mo. Kuya Dave, di ba? Abang maaga pa. Dahil yung nakakasama mo dyan sa likod na yan, wala yan. Iiwanan ka pa rin yan. Pagkakakitaan ka lang yan. Kuya Dave, maawa kay Tikram. Di ba mga guys, mga idol? So alright mga idol, mga guys, yan lang reaction ko sa part 1 yan. Part 1 na official statement ni Kuya Dave. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa kay Tikram, subscribe natin, panoorin natin, like, i-share natin, andun, skip, at hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa mga upload reaction ko. At mga shoutout sa supporters ng Tikram at sa Katangay PLC, hindi ka pa nakapalo, magpalo ka na. At sa IP page ko, Katangay PLC 2.0, magpalo ka na update ka sa mga upload reaction ko kagaya ito. So alright mga tayo, maraming salamat sa panonood sa aking reactions niyo, sa next reaction ko, at lagi tayo mag-iat. Adios, bye-bye, thank you.